May collaboration din po kami with BIFAR. Before naman. Opo, opo. Buti lahat ng government agency nakikikollaborate sa inyo. Ang kwan ko po, ang kwan ho namin nung una na hindi pa kami nakikilala. Hindi rin. Hindi rin kami pinapansin. Nako, mga taga-gobyerno. Hindi ho kami pinapansin. Oo. Noon ho, kwan, kung minsan makakita kami ng kahit yung mga MAU, yung mga municipal agriculture. Uy, ayan yung municipal, papunta natin, magpa-picture tayo. Nakapila kami para makapagpa-picture kami. Oh, di ganun ang ginagawa namin. Sabi ko, gayahin ko nga yung movie na kwan, yung may salita nila doon, build and they will come. So nagsarili ho kami ng kwan. I forgot the title ng kwan na yun, yung movie na yun, si Kevin Costner. Build and they will come. So di nagkuan lang kami, nagpa-project po kami at our own expense. So yung mga kwan na, yung mga private companies na mga fertilizers, siyempre naghahanap din sila ng ganun na naglalapitan na sila. O sige, sabi ko, try namin yung mga produkto nyo. So noong maganda, pinupuntahan na ho kami ng mga tao, nakakagawa na kami ng mga record at nagugulat sila at ang dami nang pumupunta. So, ayun na po. Hanggang sa magkaroon kami ng mga awards na na-recognize na kami. So, marami na hong lumalapit. Marami nang nakiki-collaborate sa amin ng mga government agencies. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book & Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Nice to meet you po. Hi po. Sophia po. Good morning po, ma'am. Tuloy po kayo. Yes, sir. Welcome po dito sa amin. Ang ganda pala ng farm mo, sir. Hindi naman, sir, salamat pala. Sinabi mo maganda. Pero it's an actual working farm. Actually, meron po kami ngayon dito from Apayao. Oh? Apayao State College of Technology. Mga estudyante, sir? Yes po. Nagpo-provide po kasi kami dito we are the only farm school na nagpo-provide ng free accommodation. Free lahat ng training ng kanila rito, stay nila. Nag-stay sila ng 1.5 month. Katatapos lang few months ago, yung Aurora State College of Technology. Kaya nakakatuwa din po. Kasi dati sir, dito lang sa Palipali, ISU lang dati. ISU Kawayan, ay Rojas. Tapos nung nalaman ng ibang ISU campuses, na rin po dito, lahat na ng mga campuses sila, Etchague, San Mateo, nakikipag-collaborate na ho sa amin. Tapos, nung babalitan nila na magandang training namin dito, punta na rin po yung ASCOT,
yung sa Aurora Province, Aurora State College of Technology. Tapos, dito sa Apayao, nagpadala na rin sila ngayon. First time nila rito. Tapos, by this week, pupunta rin yata ang Cagayan State College, State University, CSU, ng Gonzaga Campus. Makikipag-collaborate din daw. Ang dami mong sir, may seeds ka pa. Meron po kami yung Nikita seeds. Nikita. Yang Nikita po, kami lang po ang meron yan. Yang Nikita seed na develop ng seed breeder ko dito. And nanalo po kami sa national competition ng FMC sa 200 kaban challenge nila nationwide. Okay. Kami ang national winner, 230 kabans per hectare. Inbred variety. Inbred po Yes ito. po. Tapos nagkaroon po dyan sa ISU Etiague, Cagayan Valley Farm Progress Show, 7 hybrids versus Nikita inbred. May tinalo pa ho kaming isang hybrid. At dikitan po ang ani namin. Nag 204 ho kami doon. Tapos nag-conduct kami ng foliar challenge dito. Kasi may mga companies, may mga farmers doon sa Usapang Palayamanin na nagre-request sila na, Sir Francis, i-test mo ang mga foliar kasi ang daming mga foliars na kung ano-anong mga sinasabi nila, kung effective ba. So nag-conduct ho kami dito, nagpa-competition kami. 10 companies ang sumali. Yung winner, umani po ng 203 kabans. Kaya maganda naman po. We're hoping this coming season, next season, magpapa-competition uli kami. Para bago naman po ngayon, mga soil conditioners ang pinopromote nila ngayon eh. Pero of all your ventures, sir, ano ang pinaka-main mo? Rice ba? Or sa rice po. Rice production po kami. Rice kasi, production, sir? Opo. Kasi RCEF seed grower ako. Certified seed grower po ako. And at the same time, yan nga, sa Nikita. Actually po, yung Nikita Ekwan, gusto nga nilang ipa-certify ko na. Maraming proseso. Wala daw silang protocol on how to certify a private inbred variety. Meron silang protocol on how to certify yung private hybrid, public hybrid, private hybrid, pero ang private inbred wala daw silang protocol. So hindi tinuloy. Miniting ho ako na nag-Zoom meeting kami ng RCEF, Field Rice RCEF, ang UPLB, saka yung BPI. Yun ang problema. Kaya hindi na namin tinuloy. Total, marami naman na po kaming kwan. Baka hindi na rin kailangan. Yun na nga, sir, yun na nga ang kinukuha namin. Actually, pumunta ho si Yusek Asis Perez dito ng DA. Sabi niya, ikwan nyo gumawa nga tayo ng kwan, ng policy na baguhin nga natin yung mga policies natin para ma-expedite yung mga ganito. Ang daming policies kasi kailangan na obsolete. Yun na nga, sir. Kailangan natin ng mga ganitong na high-yielding variety. Bakit pa natin patatagalin kung pwede naman na? 6 years na ho yan eh. Yan ko namin. Tingnan nyo kung saan probinsya na siya nakarating. Tingnan natin, sir. Bakit po Nikita ang pangalan? Pangalan po ng anak ko. Okay. May nag-iisang anak ko po na babae. Oh, I see. Yeah, my one and only child. Ayan po, maraming repeat customers. Alas na nyo na pala buong Yes po. North Cotabato, Sultan Kudarat. Yan yung mga malalaking... Kwan po, kagagaling ko po ng Bacolod 2 weeks ago. At may kausap ako doon, gusto nilang exclusive distributor siya nila ng Nikita doon. Kaya by next cropping, magkukuhan na kami doon. Magtatanim kami doon. At sila doon mag-distribute doon sa Negros. Ang nakakatuwa po dyan, merong bibili. Tapos after mga 2-3 croppings, bibili ulit. Tataka kami bakit hindi sila umuulit sa susunod. Kasi inbred variety. Ginagamit niyo muna. Ibebenta muna nila. May mga nagbebenta pa ho. Meron dito isang nakita namin, nagbebenta, Chinita na ang pangalan.
Meron nagbenta, chinita, kinita, nakita, ganun na ho, pinapalitan nila. Although napaka-IPO na yung Nikita ko, kaya sabi ko sa kanila, sir, bawal ho yung sound alike, yung ano, sabi ko. Alam namin, Nikita yung binibenta nyo kasi sila bumibili ng seed sa amin eh. Kaya, mga Pilipina talaga, creative. Hanggat makakadaya rin eh. Dito na po ito po ang photo booth namin. Ito na po ang photo booth namin. Lahat po na nagpupunta rito, yung mga top government officials, dito ho lahat, may mga picture lahat. Kaya mamaya dapat may picture din po tayo. Yes, sir. Pakilala natin, sir, si Sir Francis Neturan. At umpisang-umpisa pa lang, alam natin, napakadami natin matututunan dito, sir. Good morning po, good morning. Ayan. Po. Ito lang ho ang buhay namin, araw-araw. Pag wala na namang mga OJTs, malungkot na naman kami. Pero pag nandito sila, masaya naman kami. Dito ka ba tumitira, sir? May bahay ho ako dyan sa bayan. Sa bayan? Oh, pero pag morning, nandito na po ako. Ayan. Ilang hectares itong property mo, sir? 21.9 po. Wow. Lahat flat area? Oh, nandito lang po. Flat po lahat. Nandito may mga ibigay din sa amin ng kuwan ito, RCEF program po sa IA namin. Mga makina na yan. Dito po ang seed production namin. Actually, meron pong mga, hindi pa lang namin nilalagay yung mga ano, hindi pa lang namin nilalagay yung mga tarpaulin nila. May mga trial ang kuwan, ang NIA, ay ng PhilRice. Varietal trial nila dyan, ng mga 600, 700 series nila. At meron din hybrid po yan? Inbred po. Inbred? Opo. Tapos meron din sila dito yung mga biofertilizers. Andito rin po, nag-demo rin sila. Meron din pong Korea. Biofertilizers sino? Ng kwan po, iba-ibang companies pa rin. Meron din po yung from Korea. Ang excite yung sa Korea, sir. Pumunta dito yung Koreano na president ng company. Yun lang ang i-apply mo, wala na. Before ka magtanim, yun lang. Kaya meron silang trial dito, binigyan namin ng 1,000 square meters. Marami po nagpupunta rito. The last time, pumunta rito may isang Indian company, nag-trial ng napakaraming hybrid varieties nila. Hindi naman po nag-perform na maganda. Oo, hindi na siya bumalik. Baka hindi suited yung climate conditions siguro. Opo. Ito po yata yung sa PhilRice. Saan? Ito magmula rito. Ito puro PhilRice to. Parental trial po. Lahat to transplanted, sir? Transplanted po mga sa amin na. Pero ito, tao ba ito, Fredo? Ay, oo. Yung kasi varietal trial po nila eh. Drum seeder ito. Opo. Pero halos lahat na po, puro mga kwan na. Mga mechanical transplanter na. Kasi kami lang po dito ang nagpo-promote ng mechanical drum seeder. Actually, 5 years ago, pumunta dito yung Kubota, Japan. Yes, sir. Nagtataka sila, sir, bakit daw Isabela, Kwan, rice producing province, walang kwan. Hindi nagpipik ang sales nila. Kaya pinuntahan ako. Sabi ko, ang problema, sir, bumaba ang ani namin. Sabi ko, yung pala, meron lang, hindi naman in-explain ng mga kwan, distributor, yung mga yung mga distributor, di naman nila in-explain na meron pala mga adjustments na kailangan gawin. May mga parts na kailangan pagpalitin kung inbred kwan ang gagamitin. So, nung pinalitan namin, I guarantee you, Francis, tataas ng 20% ang ani mo, sabi nung hapon. Tumaas ho talaga. And from then on ho, puro mechanical transplanter na kami. Nung una, yung mga tao ko, sabi nila, sir, tao na lang, pagtanimin ng tao, nalulugi kami, sabi nila. Sabi ko, hindi gagawa ang Japan ng ipapalugi tayo. Sabi ko, ipapalugi nila ang farming. Sabi ko,
Oh, so di tuloy-tuloy lang kami hanggang doon nga. At magmula ho noon, wala na hong tigil ang pagpunta ng mga tao rito na kuminsan may manggagaling Nueva Ecija sa Muñoz. Makikiusap sila na pwede bang turuan nyo kami from seed sowing hanggang sa itanim. From Muñoz pa yan, ha? Yes, sir. Pumupunta sila rito. Opo, pupunta po sila rito. Alam nyo, ipe-prepare po namin from seed sowing, yung pagdadapugan namin hanggang doon sa maitanim. Stages, piniprepare o punta ka sa ganitong araw at may ready namin. From Ilocos Sur, isang buong pamilya po. Sila daw meron silang, I think, mga 15 hectares na buong pamilya sila, mga magkakapatid, mag-auntie, mag-uncle, pati yung mga nanay nila. Dinala lahat dito, 3 sasakyan sila, mga babae, nagpaturo sa amin. Kaya nakakatuwa po eh. And we don't charge anything pag nagpapaganon po kami. Wow. Yes, sir. Paano mo nagagawa yun, sir? Sir, yun po ang naging parang commitment ko din sa sarili ko nung bumalik ako from the US. Dito. Panaka-corporate social responsibility. Yes, sir. Nakita ko naman na kumikita naman ako sa ibang bagay. So, sinishare ko na lang. Wow. Yun po ang laging tanong sa akin kung paano ko daw nasusustain yung gaytong ginagawa ko na po-provide kami ng libreng ganito. Ayun po, kung sa Nikita Seeds, kumikita naman po kami ng konti. So, yun na lang po ang way ko na para ma-share ko din sa mga kapwa farmers ko. Na-mention nyo galing ho kayo ng US, sir? Yes po. Matagal ho kayo sa US? 20 years po. So, citizen ho kayo doon? Yes, sir. Nag-dual ako. Nag-dual na kayo ngayon? So, for good na kami rito. Yung wife ko, sabi ko, dito ka na lang sa Pilipinas din. Wag mo nang antayin ang retirement mo. Mas maganda ang buhay sa farming. Ano bang career niyo sa US, sir? Sa kwan po ako sa office, sa management. So, sabi ko sa wife, hindi ko nakita ang sarili ko na magiging farmer. Na tumanda doon. Doon sa States. Oo. Pinagbigyan ko lang yung wife ko noon na sige, punta ako dyan para wala kang masabi. I see. Pero sabi ko, ayaw kong kwan. Never mo akong makukumbinsi na titira ako dito sa Amerika. Pero before US, anong career nyo dito sa Pilipinas? Pagka-graduate ko kasi noon, kwan na ako doon eh. Farming din po. Kasi farming family po kami. Bata pa ako, dito na kami sa farm nung kwan. So masama-sama na ako sa father ko noon. Yun nga, pagbalik ko noong 2015, nakita ko ganun pa rin yung sistema. 2015? Opo. Medyo matagal-tagal na rin. 2013. Andito na kayo? Opo, bumalik ako ng 2013. Yun nakita ko po na yung iniwanan mo, yung bared. Ganun pa rin ang sistema, ganun pa rin yung inaani nila. Buti po, napunta ako sa San Antonio, Texas. Okay. It's an agricultural state. Okay. So nakikita ko, sabi ko sa mga tao rito, sabi ko, 1,000 hektarya, 1,000 acres doon, isang pamilya lang nag-aalaga. Sabi ko, because of mechanization. Sabi ko, kaya naging commitment ko na na-introduce ang mechanization. Kaya ho yung sa mechanical transplanter nga ako nag-umpisa. Na sabi na ayaw ng mga tao, tinatawanan kami. Yung ibang mga bumibili, tinatapon na nila yung mga kwan nila, yung mga pinagpupunlan nila, hindi nila masundan. Pero hindi kami nag-give up. So, ganun nga, ilang croppings na palugi kami. So, hanggang sa ma-perfect na namin. So, yun na ho. Kaya lagi kong pinipresent ang mechanical transplanting. Ito pong solar na ito, set-up program ng DOST. DOST, ito? Opo. Si Fredo pala, siya po ang breeder namin ng Nikita Seeds. Siya po ang farm operations manager ko. Sir, ito po ang Nikita namin. Ito, Nikita to? Opo. Paano nyo naisip mag-breed ng sarili nyong seeds? Actually po, history po niyan, pumunta sa amin ang KOPIA, Korean Program on International Agriculture. Magpatanim sa amin ng Korean rice. Kasi mga Koreano daw, ayaw nilang kumain ng hindi Korean rice. So instead na nagpapadala sila rito, why not magtanim na lang dito? Okay. So, kinontrata nila kami na magtanim. May kinontrata sila sa Tarlac.
Ngayon, ang ganda ho, 28 pesos fixed yung kwan, yung bibilin nila. Fresh, 28 pesos per kilo. So ngayon, nauna ng 3 days ang harvest sa Tarlac. Ang naging problema, yun pong kausap nila sa Tarlac, hinaluan nila. Siguro kala nila hindi na uulit itong mga Koreanong ito. So nung nag-harvest, dinagdagan, na haluan yung mga kwan ng kopiya, ayaw na nila. Kasi may halo. So nung pumunta sa amin, ayaw na nilang bilhin. Ayaw na nila sa amin. Nung nagkaroon sila ng problema doon, iniwanan na nila. Pati dito, dinamay kayo? Pati dito. So, ngayon, bilog yung rice. Walang bibili, ayaw bilhin ng rice mill. Dahil sa, iba, hindi sila nagigiling ng gano'n. At the same time, ayaw ng mga tao nga ng mga kwan yung mga Korean rice Specialized ang kwan noon, ang buyers. So at that time, sinisisi ko yung mga taga PhilRice kasi sila nagdala. Sila nagpakilala sa akin. Ito dati, empleyado na sa PhilRice. Taga PhilRice ka dati, sir? Opo, assistant ng isang doktor doon. Ngayon, nung umalis na yung doktor na boss niya para mag-further study sa US, ni-request niya na yung seed kung pwede niyang ituloy. Kasi meron na sila nakikita na maganda. Ngayon, sabi niya, para nakakahiya sir, doon sa nangyari sa kopiya mo, meron kaming seed na meron akong na-develop na seed, sabi niya. So, hindi nakaw yan sabi ko kagad. Baka ayaw kong madamay dyan kung baka nakaw sa PhilRice yan. Sabi niya. Bigyan natin ng si sir, ng microphone. So, tinayal po namin dito. Mga ilang croppings kami after 2 years. Maganda talagang consistent yung niya. So nilagay na. So yung Nikita rice bilog, sir? Hindi ho. Long grain. Ayun na yan. Yun na po yung namin. Tinanggal na namin yung Korean rice noon. Although gusto kong ulitin, wala na akong makuhang seeds. Kasi Alfredo Miranda Jr. po ang rice farm manager po namin dito. Siya in charge sa lahat. In charge. Opo, sa breeding kasi meron din kaming RCEF program na seed grower din po ako. So siya po lahat ang in charge from everything hanggang sa processing na po. Siya na po ang Opo. So ilang cropping cycle po kayo dito? 2 po. 2. Ano pong source of irrigation ninyo? Ito po sa NIA na. Pero NIA. may mga backup po kami ng mga solar. Opo. Actually may binigay sa akin ngayon ang Dole. Apat na solar pumps. Na may program sila yung Dole Amp. Ito yung hybrid sir, yung Longping 2096. Ito yung Longping. Trial din ito, demo rin to, no? Oo, sir. Nailabas na nila to sa market, hindi pa? Nailabas na po, nailabas na. Kaya lang nagkukuan po kami. Dahil dealer po ako ng Longping, re-request sila na nagde-demo rin kami. Dito po yung world record attempt area namin noon. Ito, dito sa area na ito. Ito, pati ito, Fredo, yan lang. No? Yan lang. Nag-attempt po kami ng world record noon dito. 500 kabans per hectare ang tinarget namin. Na aim nyo? Opo. Nakuha nyo? Hindi ho, nasa 200 plus lang po. I think 240 plus o kasi 248 sir. Tinamaan kami ng bagyo, binaha, tapos kaya dumapa. Kaya ganun po ang... Ito na yung area natin ng seed production, sir. Ito, no? Seed production niya ta? Oo. Sa RCEF, no? Sa RCEF program. Sa RCEF to, hindi sa Nikita? Hindi na, sir. NSEC 480 saka 216. Saka itong sa isang pinitak, sir, is NSEC 222. 222 ito? Oo, sir, hanggang nun. Dito ho ang lagi kami kaso ito kasi pag yung bumaha ng bumagyo, nababaha na kagad dito. Naaabutan. Ito sa area na ito. Ba yung may ilog ba rito, sir? Yan, may yan sapa ho yan eh. Sapa yan. Opo. Nag-overflow yan. Opo. Kaya galing ho lahat doon ang tubig. Yan doon yung kwan namin. Meron kaming fish pond din dyan na half hectare. May collaboration din po kami with BIFAR.
Before naman. Opo, opo. Buti lahat ng government agency nakikikollaborate sa inyo. Ang kwan ko po, ang kwan ho namin nung una na hindi pa kami nakikilala. Hindi rin. Hindi rin kami pinapansin. Mga taga-gobyerno. Hindi ho kami pinapansin. Oo. Noon ho, kwan, kung minsan makakita kami ng kahit yung mga MAU, yung mga municipal agriculture. Uy, ayan yung municipal, papunta natin, magpa-picture tayo. Nakapila kami para makapagpa-picture kami. Di ganun ang ginagawa namin. Sabi ko, gayahin ko nga yung movie na kwan, yung may salita nila doon, build and they will come. So nagsarili ho kami ng kwan. I forgot the title ng kwan na yun, yung movie na yun, si Kevin Costner. Build and they will come. So di nagkuan lang kami, nagpa-project po kami at our own expense. So yung mga kwan na, yung mga private companies na mga fertilizer, siyempre naghahanap din sila ng ganun na naglalapitan na sila. O sige, sabi ko, try namin yung mga produkto nyo. So noong maganda, pinupuntahan na ho kami ng mga tao, nakakagawa na kami ng mga record at nagugulat sila at ang dami nang pumupunta. So, ayun na po. Hanggang sa magkaroon kami ng mga awards na na-recognize na kami. So, marami na hong lumalapit. Marami nang nakiki-collaborate sa amin ng mga government agencies. Ang biggest po ngayon is the DOLE. DOLE? Opo, kasi hiningi nila noon yung concept paper ko. Pinadala namin. Kaya, nakikita po nila ang kwan, yung ginagawa namin po dito ng mga programs. Nakakapag-generate kami ng mga employment. So, ilan po lahat ang empleyado? Nasa kwan na ho kami ngayon, 46. Paano ang sistema nyo as employee talaga? Meron po kaming kwan, 16 ang, I think, 30 plus ang regular. Tapos marami may mga part-timers po. Ang maganda po dito sa amin, yung mga test the scholars namin, pagka-graduate nila, yung mga gusto magtrabaho, nabibigyan namin ng trabaho. Yung mga senior high school na pagbakasyon nila, magre-request sa amin na kung pwedeng mag-part-time habang wala pa silang pasok, para may pang-allowance daw, yun. Ina-absorb namin sila, binibigyan namin ng trabaho. So marami hong part-timers. Ayun po, isa-isang lumalapit na din sa amin, nakikipag-collaborate na. Kaganyan, yung DOST ngayon, yung latest, yung Sampen, saka yung Itik Pinas. May Itik Pinas na rin po, kayo? Sabay na po dyan sa kwan nila, sa grant na binigay nila. Sino sila? Doc Sinan? Si kwan po nyo? Kwan o po. doon sa university? Sampen din, yung Western Mindanao din po. Western Mindanao na. Andyan na yung mga Sampen nyo? Wala pa po, para magpapagawa pa lang po kami ng naantay ko yung bibigay nilang design. Okay. ng mga kulungan, although may grant na, i-download na sa amin yung grant. Kaya nagpa-purchase na po kami ng mga equipments, mga incubators, gano'n. Paano mo minamanage to, sir? Anong style mo managing a farm business? Meron po akong mga dinedelegate sa bawat area. Tulad po sa seed production, itong si Fredo. Tapos may mga supervisors din siya na in charge doon sa bodega, mga ganyan. Sa mushroom production namin, may iba rin mushroom po. din pala kayo, no? Yan po yung kwan namin ngayon, yung isa sa mga nakaka-excite din. Actually, ngayon po kami ng pinakamalaki dito sa kwan. I think sa Region 2 kasi meron na ho kaming 20,000 mahigit na fruiting bags. Okay. At medyo gumagamit po kami ng kwan, medyo high-tech na gamit para mas maganda po yung production. Kung nadaanan po ninyo kanina yung greenhouse doon, yes, sir. sineset up po namin yon. Okay. Pwede May rin po. sir, puntahan din natin Opo, yun. puntahan ho natin doon, pagpunta natin sa grow house naming isa. Okay. Ito, punong-puno na ho kami dahil hindi pa namin na-set up yung mushroom din yan po. Hindi pa ho kasi namin na-set up ng husto yung kwan, yung greenhouse. Extension. Kaya yan po, yung mga extension. Anong mas maganda ipakita natin mamaya doon?
Pwede rin po Pwede ito. rin. Sige, mas sir. marami rin, pero mas marami po yung sa may piggery. Yung piggery, kinonvert po namin na kwan. Sige, na mushroom grow house din. Dito po yung kwan namin. From here, dito po kami gumagawa ng spawn. Okay. Spawn. Meron po kami, gumagamit po kami ng horizontal flow hood. Ayan, dahil mga agri-graduates po ito. Huwag kayong pumasok. Yung naka-ano kayo. Mga agri-graduates po yan. Sila nagpo-produce yan. Tapos, ito, meron na ho kaming mga... Ito, bigay din ng Dole ito. Ano, dehydrator? Opo. Ito, autoclave. Autoclave. Opo. Yun po yung ginagamit namin para doon sa mga pagluluto ng mga ginagamit fruit dyan. and bugs. Opo. From there, dyan po, doon po nag-umpisa sa namin. Actually, nakakapag-generate po kami ng aside sa employment, nakakadagdag kami ng income ng mga kwan. Ano yung mga accommodations ninyo, sir? Meron, yun po, yung kwan doon, tirahan ng mga OJT, kung kulang. Ito yung mga guests. Yan po, yung sa maliliit na yan. Dito, nagkukuhan din po. Pasok ko tayo sa loob. Sige, sir. Silipin din natin para pag may mga guest ako na inaabutan ng gabi o gusto makitulog dito, pinaprovide po namin ito na tulugan. Ang ganda. Yan. Pasok po. Solar powered na po lahat kami dito. Wow, ang ganda. Pasok mo. Yan. Kaya... Collections mo to, sir? Yes, sir. 100 pieces lang, sir, yung nakikita mo. Meron akong 5,000 pieces na ganyan. Asan? Nandito na lahat. Nasa bahay. Nakakarton pa. Wow. Nag-iisip pa ako kung saan ko dadalhin. Kung saan ko ilalagay. Kaya... wala akong mapaglagyan eh. Ay, sa malaking gallery dapat yan. Oo. Ang iniisip ko nga, sir, tayo ako ng restaurant sa highway. Tapos, maglagay ako ng ganyan, parang display. Para yung mga bata, hahatakin yung mga kwan. Yung mga tatay, mga magulang nila, doon tayo kumain. Ayan po yung mga kwan namin. Ito yung mga awards, sir. Opo, ito po. Yan po yung kwan namin. Ito po yung latest. Yung national winner kami ng volunteerism o ng NEDA. Yan. Tapos yun po yung latest din yun, Productivity Olympics. Ito, sir? Yes po. Pan po ng Dole. At lalaban po kami nag-qualify po kami sa national nominee kami ngayon. Magpi-pitch kami sa next week para mag-qualify sa finals. Ito, solar powered po itong farm. Napapakinabangan po namin yung bigay na... Sige, okay lang po. Natatanggal lang po yung mga kalumaan na niya, natatanggal na. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.